bobo kayo. Paulit-ulit na lang, 'di ba, ginagamitan kayo ng mga picture-picture na, "Hoy, mga OFW," dahil pumirma na si kung sino pa man, kung sino pa yung mga si Senator Robin Padilla, kaya dapat kayo ay ibigay niyo yung information niyo. Walang problema, hindi ko kayo pipigilan, pumirma kayo. But, 'wag niyong ibigay yung passport niyo, 'wag niyong ibigay yung phone number ninyo kung hindi niyo feel, unless na gusto niyo talagang ibuyang-yang ang inyong cellphone number. At hindi niyo ibigay ang inyong ID, company ID, inihingi pa company at saka passport ID. Ano yan sila? Ito nga ho pag-uusapan natin mga reaction update pitch. Nagsalita ho kasi itong si Miss Maharlika na ito ang gobyerno ni Marcos Jr. Maliit ho ang tingin sa mga OFW. Yan ho ang ating pag-uusapan kasi noong namumuno si Pangulong Duterte mga kapatid. Kung respetuhin lang ho, malaki ho yung respeto ni Pangulong Duterte at pagmamahal niya sa ating mga national heroes. Sino ho ba yung mga national heroes? Isa na rin ho dyan yung mga OFW na naghihirap, nagsasakripisyo para ho sa ating bayan. Pero mga ka-update, tingnan nyo nga naman, sa pagluklok na to si Marcos Jr., malit lang ho yung tingin sa kanila. Ginagawa pa nga, pinapahanap pa sa mga OFW si Saldico. Ganyan ho ang kapal ng pagmumuka ng admin ni Marcos Jr. Kaya mga ka-update, hindi ho natin pwedeng ipagkumpara itong pamumuno ni BBM sa ating former president dahil ang isang Duterte, pagtatak Duterte, marami nagmamahal. Milyong-milyong Pilipino, lalo na yung mga OFW, nire-respeto si Tatay Digong. Pero pagdating kay Marcos Jr., tingnan nyo yung trato sa mga OFW. Binabastos lang ho, di ba? Tinanggal pa ho yung lunch nila, yung pamparelax ho sana pag umuwi yung mga OFW, pati ho yun. Naubusan ng pondo, tinanggal na ho yun. Ganyan ho kawalang respeto, kababa ang tingin ni Marcos Jr. sa mga OFW. Kaya mga update dito ho natin pag-uusapan, talaga ho mangingilabot kayo. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lang ho. Malaking tulong na ho yan. Direkta na ho tayo. Pakinggan na ho natin ito si Maharlika, ukol sa mga OFW at si Marcos Jr. Kaya mga update, direkta na ho tayo. Ay walang pinagkaiba. Ibig sabihin, okay lang sa inyo yung tao na putatsing. Oh, yun lang naman yung sa akin. 'Di ba? Anong klase kang 'di ba? Anong klase kang 'di ba? Ano kang ang tayog ng pinag-aralan mo. Bakit? Dahil during that nung si Pangulong Duterte nasa labas pa, nabigyan kayo ng perks, napapasok kayo sa Malacanang, kaya akala niyo santa ang demonya, 'di ba? Ganito ba o wala kayong pinagkaiba sa mga bangag? Talagang tama lang na team Alpot kayo, kami team Alindog kami. Kasi hindi namin kayang atimin na babuyin ng PRRD. Ngayon ito, pang-scam, kuha ng inyong information and everything, passport, sinabi na ni Sarah na siya mismo ay hindi nagbigay ng information, nag-initial lang siya. 'Di ba? Ang bilat niya, alap apon gid. Tawa-tawa ka dyan, Habib ni. Yun lang yung sa akin. Actually, ubusin ko lang 'tong isang oras ko sa topic dito sa mga alpot na 'to. Actually, dapat marami pa tayong topic pero, mamaya na lang yun. Kasi exciting ito. Yun lang. Kaya sila galit na galit sa Team Alindog, kay Team Maharlika, kasi nahuhubaran sila, eh. Maniniwala kayo dun sa mga jobless na ito. Alam niyo yan, yung mga nagbibigay sa kanila ng pera. Tapos ang hilig nila mag-deflect, babaliktarin nila. 'Di ba? Yung Team Alpot, ay yung Team Alindog daw ng susulisit, nasaan? Araw-araw ko ba kayo? Nanghihingi ba tayo? Sino ang nasolisita ni Maharlika dito? Okay? Na araw-araw para sa sarili ko. We did before. Bagyo. Oh, open naman 'yan. Pero hindi katulad nila na sila'y jobless tapos nakikita niyo, sabi ko nga, si Inday Sara hindi naman niya sasabihin 'yan. Alam ni Inday na ang nasa likod niyan ay Alpot. Pero hindi naman wala siya, vice president yan, eh. Alam naman makikisawsaw yan sa atin, sa kaguluhan. Hindi yan si Inday gano'n na, "Ay, alam ko kay ano 'to, eh, kay Alpot ito yung nanggugulo sa buhay namin, eh." Yung mga gano'n ba. Hanapin niyo na lang kung sino si Team Alpot. Mahiya ka, wag kang mag-inarting, gaga ka. Hindi lang gaga, boba ka talaga. Tapos yung mga abyan mo, 'di ba, dahil nga nung time na yon, nung nandun pa si PRRD sa Malacanang, dahil nabibigyan ng perks, parang santa ka sa kanila. Pero ang totoo, bumibika ka kahit kani-kanino.
Tapos yung press release, may partner ka. Hindi ka nga kasal eh. Pare-pareho lang kayo ng partner mong nakikipagpukpukan. Nano ka man, wala kang mukhang maihaharap. Okay? Dahil ikaw ay patapon, bilasa, alap-apon, pati bilat mo, daw ngungu kapagid. Diba? Anyway, mga kababayan, oh, saan kayo sa side? Parang si ano lang yan, si Taning. Remember Taning? Payakap-yakap pa kay PRRD dati. O, nasaan na ngayon si Taning? Hmm. Bibigyan ko kayo ng magandang show. 1-hour show. Any question? Sino si Alpot? May nakahula na ba kung sino si Alpot? Yes, malakas talaga si PRRD sa OFW. Ang problema kasi mga palangga, okay? Kaya talaga ang lubog ang bayan natin. Dahil patuloy kayong binobobo. Patuloy kayong ginagago. Pakitaan lang kayo ng picture, nagperma si Robin, nagperma si Inday, nagperma si Mike Defensor, pumirma na rin kayo. Pero sabi ko nga, ang failure nila, hindi nila ipinaliwanag na hindi nyo dapat ipipresent yung inyong passport, ang inyong ID. Dalawa pa nga hinihingi nilang ID eh. School ID, passport, yung iba company ID, di ba? I think sa Bataan, Yumi, nandito pa ba si Yumi? Yumi, di ba sa Bataan, parang hinarang sila doon dahil ayaw ng mga DDS doon na magbigay ng ginagawa nila. Excuse me. Ano? Ano sabi nila? Wag daw pakialaman ang love life ni PRRD. Hindi ko lang pinakialaman ang love life ni PRRD. Ang pinakakialaman ko lang, yung pambababoy kay PRRD. Pakialam ko sa love life ni PRRD. I-open book naman ang love life niya. Ang pinakapambabastos kay PRRD, yung paglalako ng private part ni PRRD. Ang pinakakialaman ko lang, it just so happened na yung nasa likod nitong mangi-scam na naman ay isang puta. Na ang kapal ng mukha, na pinagmamalaki pa, na siya ay bumubukaka sa meron siya ngayon, bagong amoy lupa. Sabi ni Ana, ang issue lang naman talaga, bakit need mag-ask ng ID kung perma lang, hindi na issue yan? Exactly. Wala namang issue, di ba? Wala namang issue. Well, wala naman talaga tayong issue kung nagpuputa siya. The problem is, ginagamit niya yung kanyang pagiging putatsing sa panluloko sa OFW. Gumagamit pa siya ng mga optics, picture with PRRD, video with PRRD, o kung sino-sino. Di ba? Oh. Ano, sa tingin niyo? Kanino ngayon ang huling halakhak? Sabi ni Marlica, ganyan ng Team Alindog. Kayo, pag magandang gawain namin para kay PRRD, masyado kayong kumukontra. Tayo pa ngayon pagbibintangan na double agent daw tayo. Deflection nga, tayong binabaliktad. Bakit ganito ang nangyayari sa mga supporters ni Tatay Digong? Nag-aaway-away na, lalo tayo pinagtatawanan at laitin ng mga Dilawans. Naku palangga, nagkakamali ka. Hindi kami nag-aaway-away nang walang dahilan. Binubuksan namin ang inyong isipan na hindi nyo dapat ini-endorse kahit kani-kanino o binibigay ang inyong passport, ang inyong mga mahalagang impormasyon. Iba yung nakikipag-away ka lang nang walang dahilan. Yung barbaric ka lang katulad nila. Inaaway kami dahil binubukela namin sila. Iba yon palangga. Ang pakikipag-away ng walang dahilan ay isang saltik yon, may saltik. Ang atin dito, ginigising kayo sa diwa ninyo na wag niyong ipahamak ng inyong mga sarili, ang inyong mga pamilya. Sabi ko nga, isa lang sa mga siraulong yan eh. Kunyari, ikaw si Petra Maria Correcore, ito si Maria Correcore, nag-like to kay Maharlika eh. Parang ito, na to eh. Dati sa amin to, ngayon na kay dati Team Alpot to, ngayon Team Alindog. Hay nako, i-report ko nga to sa immigration. Magpapanggap ako na kunyari lost passport ako, mag-i-email ako na ganito, ganyan. Tapos pauwi ka ng bansa o paalis ka ng bansa. Sinong maaabala? Hindi ba kayo? Hindi naman ako eh. Dahil di naman ako tanga. Sabi ko nga sa inyo, si Lisa Tanas Marcos,
si Bangag Jr. nung sila ay binoljak ko nung August, dinukot nila yung aking US passport sa immigration, na hindi dapat nila ginagawa yon. Puwede ko nga silang kasuhan dun, eh, sa ginawa nila. Ni-release nila ang passport ko, pinakita ko yan sa inyo, sa kanilang mga trolls, sa kanilang mga ensimada vloggers. Buti na lang bago na passport ko, na expired na yon. So, hindi na nila magagamit yon. Alright? Puwedeng itawag yan. Sabi nga ni Pangulong Duterte, alam mo sa lahat ng lesson ni Pangulong Duterte na natutunan ko sa kanya not really natutunan kasi always naman ako assertive sa mga bagay-bagay na dapat na lagi niyong intindihin. Sabi ni Pangulong Duterte, "You have to assert your rights." Be assertive, 'wag kang 'pag inaway ka na ganito, "Akin na yung passport mo." "Oh, ito po," nanginginig pa. Dapat ang tanong, "Akin na yung passport." Para saan yung passport na 'yan? Kung signature campaign lang 'yan, bakit kailangan mo ng passport? Para saan? Kasi signature lang naman ipo-forward niyo sa Supreme Court. Sabi nga ni Inday Sara, hindi naman isa-isahin yan. O, Maria Corre-Corre, passport number 1, 82345. Kung milyon yan. May budget ba? Ito na lang, intindihin niyo. May budget ba? May staff ba ang Supreme Court? Kung magpo-forward natin yung mga yung mga ano na yan, yung mga passport number pa yan, paano? Ano ba gagawin ni Supreme Court? Let's say for example, Gen 6. Oh, ato si Gen 6, passport number. Eh, verify nga natin kung ang binigay talaga nilang number, passport number is tama. Walang budget at hindi not only that, not only na walang budget, hindi yan gagawin ng Korte Suprema. So malinaw na po yan, ha. Ngayong araw 'to, I hope, this is gonna be our last dito sa mang-i-scam na naman. Sana, 'wag na kayong magpakatanga. Assert ninyo ang karapatan ninyo at yung tama. Hindi laging sunod ka ng sunod, sisintakin ka lang, bigay mo passport mo. Lagi kang magtataas ng kilay mo, bakit? Para saan? Bakit mo kukunin? Hindi porket ikaw gusnay-gusnay ang damit mo, lalapitan ka ng mga ano tawag diyan, naka-Amerikana, tapos may necktie, eh matatakot ka na, katay at Amerikana mga magnanakaw, katulad ng mga nasa gobyerno, katulad ni Bangag. Ang mga scammer, magbibihis yan ng maayos. Ang mga scammer nagpapanggap na maraming alam, matalino, maraming, mga ganon, para makapanggoyo sila. So please, pakinggan yung sinasabi ni Pangulong Duterte na wag kahit na, ang tawag dito, na dapat alam nyo yung karapatan ninyo. Yes, sabi ni Jinky Tay, mambubudol na naman. By the way ha, ito ngayon, si Zaldico, kinancel na raw nila yung passport. Kaya sabi ko, BFF, okay, wag ka pa huhuli, magkakapi pa tayo. So, eto ngayon. Sige, forward na ako sa topic, masyado nang mahaba. Si Zaldico, pinakancel yung passport, kasi gusto talagang ipauwi ni Bangag, gusto talagang ipadukot. Di ba? Bakit? Dahil si Zaldico ay in-expose kung sino talaga ang mastermind. Dahil binuking ni Zaldico na si Bangag, si Tambaloslos, si Sandro Marcos, si Lisa Tanas ay sangkot sa pagnanakaw, ano gagawin ngayon? Dukutin si Zaldico, may BFF, pauwiin sa Pilipinas. Actually, sabi ko nga sa inyo, naawa ko kay Zaldico. Okay? Dahil nagpagamit siya. Pero hindi pa huli ang lahat. Malay mo, Zaldico, mawala yung mga yang bangag na yan. Okay? May, lahat naman ng pangyayari sa mundong ito may dahilan. 'Di ba? May dahilan ay magbabayad lahat ang mga alpot at ang mga bangag. Tulad ngayon, si Inday Sara. Sino yung Ramil Madriaga na sangkot sa kidnapping? Ginamit na ngayon ng mga bangag na kesyo. Anong sinasabi diyan? Ha? Anong sinasabi na si Inday daw ay siya daw ay bagman ni Inday Sara. Yan, yung Ramil Madriaga. Ano sinasabi niya dito sa kanyang sa kanyang mga testimonya? Dumating daw yung mga 4 na duffel bags ng pera, bayad DepEd, chuchu-chuchu, para ito ay, alam niyo sa totoo lang, hindi ko na babasahin itong mga testimonyang kasinungalingan. Gawa ito ni Bangag. Sinasabi na yung campaign funds daw ni Inday Sara ay galing sa Pogo. Review tayo. Itong
Itong mga buwakang inang mga bangag na ito. Okay, papakita natin uli ito. Kasi nakakalimutan niyo na 'to, eh. Ito mga in-expose ko sa inyo. Who's this? Ito ba 'yon? Asan yung mga pogo-pogo dito? Mhm. O pogo picture nila. Asan yung mga pogo picture? Ito ba 'yon? Tingnan natin si ano, si Bangag Jr. Ang tunay, mga kababayan, ang tunay na nakatanggap ng pogo money ito. Here we go. Naalala niyo ba yung picture na 'yan? Naalala niyo yung expose natin diyan? 700 What's your biggest travel headache? Too many clothes to fit in your suitcase. Bulky compression bags require a pump, which takes up space and is a hassle. Try this pump-free travel compression bag. It's truly hassle-free. No pump required. Simply roll it with your hand, and the degassing valve quickly releases air, instantly reducing the volume of your clothes by half. It's incredibly airtight, moisture-proof, and dust-resistant, making it a great storage tool for multi-day outfits. Made of durable material, it's the perfect organizer for business trips, travel, and seasonal changes at the dorm. Don't worry about luggage space anymore. Click the link below to bring the ease and convenience of travel home. Order now for a limited time discount, so act now. It's Hostinger's biggest ever Black Friday sale. Choose a domain with one of the pre-selected extensions for 2 years or longer and get a mailbox for free for 1 year. Don't miss out. This deal won't last long. Go to Hostinger.com and claim your domain and free professional email today. kikidnapin na naman nila si Saldico. Ganito kalupit ang Bangag administration. At hindi malayo na itong mga alpot na ito, yan ba yung mga alpot na yan tumitira kay Bangag? Minumura ba nila si Bangag at si Lisa Tanas, si Tambaloslos sa ginagawang pagnanakaw? 'Di ba hindi naman? It's either takot sila or bayad sila or double agent sila. Ito ngayon ang ginagawa nila kay Inday Sara. Kaya nga, Day, sisterly advice. Mag-ingat ka dyan sa Dahig Palangga. Maraming NPA. Si Inday patawid-tawid lang doon. Actually, ako kinakabahan sa kanya. Patawid-tawid lang doon sa Dahig. Hindi mo masabi, Day, eh. Pero siguro naman marami ka namang mga, you know, anong tawag dito, mga behind the scene na hindi nakikita na nagpoprotekta. So ako talaga natatakot kay Sara. Kasi kahit nung nandun ako sa Hague, parang siguro, no, kasi siyempre pag sa Pilipinas, 'di ba, hindi naman si Inday makakagalaw ng parang normal. Siyempre doon sa Dahig, nai-enjoy niya 'yun, no? Nai-enjoy niya yung palakad-lakad doon, free siya, ganyan. Ako yung natatakot sa kanya kasi 2023 ko pa sinabi na gugurgurin talaga si Inday Sara, eh. Hmm. Ano pa yung mga issue ngayon? Dami nag-message sa atin. Alright. So ngayon, mga palangga, malay mo MD may sniper si VP Sara. I hope so. Kasi plano talaga nilang 'di ba sinabi na rin naman ni Inday Sara na may gustong gumurgor sa kanya, 'di ba? Oh. Ngayon mga palangga, sabi na nag-comment sumagot na raw yung mga alpot. Eh, wala naman silang talaga yun ang gagawin nila. O ano paliwanag ng mga alpot? Siyempre lulusot na naman yung mga buang kasi hindi nila akalain na nakakuha tayo ng interview kay Inday Sara. But anyway, moving forward, mga kababayan, naku, happy holidays na. Ramdam niyo ba yung Pasko? Sa totoo lang, ang hirap ramdamin ang Pasko sa Pilipinas. 'Di ba? Mahirap. Dahil ngayon sobrang hirap ng sitwasyon ninyo, mga kababayan, alright? Recently yung mga balita, oh, yung ating, foreign direct investment ay bagsak. Sabi dito, bumagsak sa pinakamababang antas ng 5 years plus. Okay? Alright? 5 years plus
bumagsak ng negative 25.8% sa 320 million US dollars noong September 2025 mula sa 432 million noong 2024. Pinakamababa ito sa mahigit 5 taon simula noong April 2020 na 313.79 million. Alright? Anyway, anong ibig sabihin nito mga palangga na bumaba o bumagsak ang ating foreign direct investors or investment? Meaning, mga kababayan, wala nang tiwala sa atin ang mga banyaga. Bakit? 'Di ba? Rally dito, rally doon. Singhot dito, singhot doon. Nakikita ng mga international observers, mga negosyante, na talagang walang stability ang Pilipinas. Dahil mismo ang presidente, ang kanyang pamilya, maliban sa Adictus Benedictus, ay may record na ng pagnanakaw nung panahon pa ng tatay nila at ngayon, in-expose na ni Zaldico na mastermind dito sa flood control project na ito. So, ibig sabihin, kung hindi na pumapasok ang mga foreigners para mag-invest sa atin, bagsak ang ating mga nagtatrabaho sa pabrika. Yan, yung mga palangga natin dyan. Dati may mga kaklase ako, pagka-graduate ng high school, nagtrabaho ka agad sa pabrika. Bagsak ang ating export industries. So, mawawalan kayo ng trabaho dahil apektado kayo, walang pumapasok sa ating bansa dahil nga unstable at ngiwi ang gobyernong bangag. Oh. Sino pang, ito, bagong issue natin. Si Senator Marcoleta, ayaw nilang tigilan. Patungkol, di ba? Another campaign donations na naman. Gusto nilang tanggalin si Senator Marcoleta. 5 elections. Kesyo, ano ang dito? Nananawagan ng election watchdog na kontra-daya advocate o advocates of public interest na Senate Ethics Committee na imbestigahan si Senator Marcoleta upang matapos daw aminin o isa publiko ang nabuo ang kanyang mga campaign donors sa Statement of Contributions and Expenditures or SOSE. So ngayon, hinahanapan siya ng butas para siya ay ma-disqualify o matanggal na naman dyan sa pagiging senador katulad ng pag-suspend nila kay Kiko Barzaga. Di ba? Ngayon, si Diskaya, nakakulong na. Well, si Curly nandyan sa Senado, di ba? Nakakulong. Ngayon, si Diskaya umiiyak dahil yung mga anak daw niya ay mayroong mental problem at hindi niya akalain na ganyan na, makukulong siya. May mali siya. Pero sabi ko nga, katulad ni Zaldico, si Diskaya ay ginamit ng mga bangag. Ang pinakamalaking ulo, pinakamalaking may kasalanan dito sa pagnanakaw, si Marcos Jr., si Sandro Marcos, si Tambaloslo, si Martin Romualdez nga, si Lisa Tanas at ang kanilang mga kasabwat. Ang problema lang kasi sa mga Diskaya family, sabi ko nga, ganun pala. May mga kondisyon pala yung mga anak. Sana hindi sila pumasok sa ganitong klaseng maduming laro ng negosyo sa politika o sa gobyerno. Kaya pakatandaan ninyo, katulad ni Zaldico. Di ba? May business naman si Zaldico, nagpagamit siya. Di ba sinabi ko naman sa inyo? Nasabi ko wala akong personal na galit kay Zaldico kasi alam ko, nung kinasuhan ako ni Zaldico, hindi niya kagustuhan yun. Kagustuhan ni Bangag at ni Lisa Tanas. Hindi ko naman laging topic si Zaldico, 1 or twice ko lang. I think 2 beses, 3 beses lang ako nag-video sa kanya nung bago niya ako pinalala ng case. Pero ngayon naawa ako sa kanya bilang Kasi may mga anak siya maliliit, pero ganun talaga ang tao. Nasisilaw, napagpapagamit. Pero kaya nga nilagay sa dyan sa Committee on Appropriation para gamitin siya. Hindi pa natin alam, marami pa siyang pasabog. So nakakaawa na, kaya wag na wag kayong pumasok sa ganyang klaseng laro.
Okay? Mas masarap mabuhay, mga kababayan, ng kahit minimum wage ka lang o tama ka lang, pero hindi ka kakaba-kaba na makukulong ka dahil nasangkot ka sa pagnanakaw. Naka Rolls Royce ka ngayon, ganitong kotse mo, ganyan, 50, 100 eh. Tatlo, dalawa lang kayo nagda-drive, pero ang kotse mo 100, huwag niyong gagawin yan. Kami, 3 sasakyan namin, okay? Pero 2, bayad na yon, yung isa utang, yung Tesla utang pa rin. Malapit na matapos. I mean, nakakaraos everyday, pero hindi ka mag-iisip na one day magkaroon ng hearing, baka masangkot tayo dito dahil yung pera na ginagastos natin galing sa kasamaan, di ba? Mas masarap mabuhay ng payak or simple lang.